Mm. So unahin natin mga kababayan itong si Mike Defensor na kung saan po ay yung banat niya kay PBBM ay mukhang panghuling banat na lang yata ito. Ito po pakinggan natin mga kababayan yung banat ni Mike Defensor. Nako po, pakinggan natin ha kasi bago ito ito. Ayan. Nagnakaw, nakawala. Yung isa na-point pa, presidente ng bangko. Pero Waldes, sabi ko, di pa rin nakukulong. Martial Marshall. Ipinagluluksa. Yung mga nagnakaw, nakawala. Yung isa na-point pa, presidente ng bangko. Pero Waldes, sabi ko, di pa rin nakukulong. Martial So may nag-video ang sabi martial law daw mga kababayan. So actually ganito po Ayan, ito po mga kababayan, yung aking reaction diyan sa sabi ni Mike Defensor, no? Armando Salonga, hello po sa iyo diyan, sir. Ganito po 'yan, no? Wag kang mag-alala, Mike Defensor. Sa ngayon, hindi pa nakulong si Romualdez at saka si tawag dito si Saldico kasi kung iisipin mo si Saldico nasa ibang bansa. Mahirap nga naman aristuhin yung tao na pinagplanuhan na no at alam na ang consequences ng kanyang ginagawa. Kasi ganito po, Ma'am Yuki Sawakilo po. Ganito po kasi sa mga naguguluhan, bakit napakatagal ni Saldi kung mahuli? Ganito po kasi yan mga kababayan. Si Saldi ko po kasi ay nasa ibang bansa naglagi. So bago man ito makatakas, planado na po niya yan. Diyos ko, kung ikaw ba naman magnakaw ng bilyon-bilyon, hindi mo ba na naising kumuha no, ng citizenship sa ibang bansa? Talagang gagawin ni Saldi ko yan. Alam ni Saldico ang ginagawa niya. Alam ni Saldico na sa huling mga araw, pagdating ng panahon, maaaresto at mahuhuli siya or mabibisto siya. Kaya pinagplanuhan niya yan, pinaghandaan niya para pagdating ng araw ay makatakas siya. So, mahirapan po talaga tayo mga kababayan na arestuhin siya. Kasi nga, planado yan eh. O Diyos ko, wala namang magnanakaw na hindi, mga kababayan, planado yan. No? Pinaplano niya kaya siya ay nakalusot. Kay Mike kay Martin Romualdez, ganito po 'yan. Kay Martin Romualdez kasi mga kababayan, kahit sino po sigurong abogado ang tanungin, mahihirapan po talaga na maipakulong si Martin Romualdez kung ang ebidensya ay manipis lang. Sabi nga ni PBBM at ni Boying, nakukulangan sila sa ebidensya. Kaya kung maipakulong man ngayon at makalaya din naman bukas, mapapahiya lang sila. Kaya kung merong konkreto, merong sapat at solidong ebidensya, tumulong kayo. Katulad kay Mike Defensor, no, at sa mga DDS, kung gusto nyo talagang mapakulong si Romualdez, kung meron kayong ebidensya, sulit, pulido, mabigat, makapal, hindi yung ganun lang tumulong kayo. Ang dami nyo kasing satsat, ang dami ninyong ngawa kung kailan makulong, kailan mahuli. Paano makulong at mahuli kung maghihintay lang kayo? Katulad lang yan nagluluto ang gobyerno, maghihintay lang kayong kakain. Tumulong kayo, hugasan nyo yung plato, maghanda kayo, kayo na magbalat ng Ricardo para iluto ng presidente, iluto ng ombudsman, ihahain na lang. Wala Maghihintay lang kasi at puro satsat, puro kuda. Pagdating sa social media, ang tatapang. Tapos pagdating na sila na ang makasuhan, nagsiiyak. Diba? Kaya nga ang hirap sa inyo Imbis na makatulong kayo, wala Alam nyo naman yan sa sarili ninyo. Kay Mike Defensor. Alam ni Mike Defensor sa sarili niya na walang kinalaman si Marcos Jr. dyan. Pero bakit?
Dahil ang ginawa ni Mike Defensor, nagpi-feeling hero na naman, nagpi-feeling magaling kasi may balak tumakbo sa 2028. Siraan ang administrasyon, dumikit ng dumikit kay Sara para mapabango sa supporter ni Sara na ang inaasahan niya at umaasa siya na marami pa ang supporter ni Sara. Tanga. Sa ngayon, mahihirapan na si Sara manalo sa 2028. Una, walang pinagkaiba si Sara at si Binay. Kung naalala ninyo noon, si Binay, ang aga din nagdeklarang tatakbong presidente. Kung napansin ninyo, si Binay, napakalakas po ni Binay kahit sa ang survey. Mapamayor, congressman, governor, opisyalis ng barangay, si Binay ang pinipili. Pero noong lumabas ang mga katiwalian, isa na dyan yung hacienda sa Batangas, yung may resort, may piggery de aircon, merong mga golf club, di ba? Anong nangyari kay Binay? Yung dating ratings niya na 50%, naging 40%. Tapos nung nadagdagan pa ng panibago yung Makati City Hall, yung 40 naging 30. Edi nagdeklara si Duterte at si Marujas at si Crispo. Nawala si Binay. Ganyan ang mangyayari kay Sara eh. Ganyan ang mangyayari kay Sara. Kaya sa mga umaasang marami at manalo si Sara, Diyos ko, example ko na nga lang sa inyo, yung papirma-pirma, diba? Yung pinipirmahan si Digong para daw makauwi. Anong nangyari? Hindi nga umabot milyon yung pirma, tapos sasabihin niya 32 million kay lahat. Diyos ko, maniwala pa ako na mas maraming laman ng Royal kaysa sa boto ni Sara. Itong Royal, maniniwala ako na 250 ml ang laman nito. Bakit? Nakikita ko na iinom ko eh. Pero yung 30 million na sinasabi niyong butante ni Sara, loso, ngarap na naman kayong gising. Nanaginip kayong gising. Nung eleksyong 2025 nga, may bit-bit siyang 10 senador. Tinatawag pa niyang Duterte. Anyari? Sa Duterte, sino ang napasok? Si Bato at si Bongo lang. Kaya biglang dumami kasi sumalta si Aimee at si Marcoleta na which is hindi naman yung kalyado si Marcoleta at si Aimee. Kasi si Aimee kalyado ni BBM, si Marcoleta ibang ano yun. So nahuhulog, naging 4, nadagdagan pa ni Camille Villar, naging 5. Pero kung tutuusin, yung realidad at yung totoong line-up talaga ng Duterte, 2 lang ang karga, si Bongo, si Bato lang. So, paano nyo mapaniwala ngayon ang taong bayan na ang sabihin ninyo, ang sabihin ninyo, ano daw? Ayan, ang sabihin ninyo ay, marami pa kayo, wala na kayong ganon. Di ba, Ma'am Arlie Hagpoa? Wala nang ganon, Diyos ko. Kaya, wag kang mag-alala, Mike Defensor. Bakit? Kasi yung mga sinasabi mong, nauna pa kayong nakulong kaysa sa mga magnanakaw. Yung mga magnanakaw daw nakatakas, yung mga magnanakaw malaya pa, hindi pa daw nakulong si Romualdez at si Saldico. Huwag kang mag-alala. Magsasama-sama rin kayo dyan. Hindi man ngayon, baka sa tamang panahon. Diba? Ganun yan kasimple, Ma'am Maria. Hindi man sa ngayon nakulong si Saldico at si Romualdez, huwag kang mag-alala, Mike Defensor. Magsasama-sama rin kayo dyan eh. Imagine mo, ba, Ma'am Livy? Imagine ninyo, si Digong hindi natin in-expect na makulong. Di ba, nung nangyari, nakulong. Ma'am Livy, 8989, Kung naalala ninyo, nung panahon na si Digong ang presidente, apakalakas. Mas malakas pa sa bagyong Yolanda yon. Pero hindi natin in-expect. Pagbaba niya ng airport galing sa Hong Kong, nag-deposit ng milyon-milyon. Bilyones pala. At ipinangalan kay Kitty Duterte. Sabi ni Peebles Talaquera. Paglapag niya ng Pilipinas, ayun, naiskapo ni Torre. Edi asan siya ngayon? Nasa dahig, di ba? Hindi natin yun in-expect, mga kababayan, kasi bakit? Sa totoo lang, napakalakas talaga ni Digong. Kahit sino po, ay nako, kahit sino, mga kababayan, mas malakas pa siya sa Sputnik 5. Pero hindi natin inasahan, no? Sa kabila ng kanyang kalakasan, paglapag niya sa NAIA, ayun, dinala sa dahig. Kulong, wala nang uwian. Ganun yan. Kaya Mike Defensor, huwag kang mag-alala.
Yung mga hinahanap mo, ba't hindi pa nakukulong, magsasama-sama rin kayo dyan. Magkikita-kita rin kayo dyan. Baka nga sakali, no? Mag-reunion pa kayo dyan. At baka magtayo kayo ng, di ba? Magtayo kayo ng samahan dyan. Samahan ng mga magnanakaw at sinungaling. Oh. Ayan, ulitin ko ha. Panawagan ni Mike Defensor at buwelta niya kay PBBM. Mamalo, tilo po. Yung mga nagnakaw, nakawala. Yung isa na-appoint pa, presidente ng bangko. Si Romualdez, si Saldico, di pa rin nakukulong. Martial. Yung mga nagnanakaw, nakawala. Tapos yung isa daw, na-appoint pa daw sa bangko. Malay natin, wala pang naikasong ayos. Ikaw nga, 'di ba? Ang laya-laya mo pang bumibira at magrally-rally. Ang laya-laya mo pang ang bumanat sa presidente. O, tignan mo ngayon, nasaan ka? Hantay lang, wag magmadali. Kayo kasi lagi kayong magmadali. O, tignan nyo, di ang dali nyo rin napasok. O, wag magmadali. Tiyaga-tiyaga lang. Kapag may nilaga, makukulong ka rin. O, 'di ba kami Kabindors Vlog? Ang hilig kasi nila magmadali. Ayun, tignan nyo, di ang bilis nilang pumasok. Nagmamadali palagi. Kaya tignan mo, hindi ka tuloy nakahalik pa dun sa asawa mo. Nako, baka yung asawa mo makahanap pa ng iba yon, mapapalitan ka pa. Tignan mo. Hindi ka na tuloy, nako, sabi ko nga sa'yo, hindi ka na tuloy kumita sa bar mong, sa hotel mong, pugad ng bingbangan. Oo, di ba? Laging nagmamadali. Yung iba nakatakas. Si Saldico, si Romualdez, hindi pa rin nakakulong. Yung iba na-appoint pang president sa bangko. Wag magmadali. Tignan mo, nagmamadali ka. Ikaw tuloy nakulong, magsasama-sama rin kayo dyan. Wag mag-alala, Mike Defensor. Diyos ko naman. Palaging nagmamadali. Sabi nga sino ba yung nagsabi na ang tumakbo ng matulin, pag matinik, malalim. Sabi ba yun ni Tito Sen? Paki-comment mga kababayan. Paki-comment, si Tito Sen ba yung nagsabi, ang tumakbo ng matulin, kung matinik, malalim? Sumagot naman sino ba yung sumagot? Si Marcoleta ba yun? Na ang sabi niya, paano ka naman matinik kung nagsuot ka ng buta? Di ba? Anong nangyari sa kanya ngayon? Bakit nung nagsuot siya ng bota, biglang nag-wheelchair? Ngayon, nung malaman-laman na wala nang pag-asang makalaya pa, ayun, biglang tumayo. Di ba, mga kababayan?